para maipaliwanag pa ang paggulong ng impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Mapaparayan po natin ang isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, si Atty. Christian Monsod. Chairman Monsod, magandang umaga po. Magandang umaga po. Opo, yung pagbalik po ng Senado sa Kamara ng Articles of Impeachment. Dahil ang sabi ng Senado, parang unconstitutional daw yung proseso. Gusto nila malaman kung ito ba ay constitutional po o hindi mula sa Kamara. Tama ho ba yun? Sabi ng Kamara, clarification sa kanila. Pero mukhang umaandar yung kaso kasi nag-serve na sila ng summons kay Vice President Opo. to file her answer to the impeachment charges. That's what, within 10 days, di ba? Sabi Opo. nila. Oh, so, the process is proceeding. Mm-hmm. And sabi nung House, the role now of the Senate is either to convict or acquit. But that remanding the charges to the House is not among its powers. Oho, so parang teaser o trailer lang yung nangyari pag remand o pagbalik sa Kamara. No, parang gano'n, no. At saka naman, ang Senate, they took their oath already. That now the Senate is a Impeachment court. They took the oath as court, no. The ball is in the court of the Senate with the question with the clarification note of the House. Opo. At saka ang Senate naman nag-summon na kay Vice President. So the process is proceeding. Okay. Ang tingin naman po ni dating Associate Justice Adolfo Ascuna na dati yung kasama rin po sa pagbalangkas ng konstitusyon, unprecedented daw po ito. Hindi pa nagagawa pero hindi naman ibig sabihin bawal po. Ang ano? Yung pag-remand. Ano bawal? Oo. Hindi. Kaya clarification nga hinihingi ng House. Oo. Diba? Yes. So pwedeng gumawa na I think it's clearly a delaying tactic. Pero, delaying. in the meantime, the process is proceeding. Mm-hmm. Okay. So, sa sinasabi ni Senate President Chisa Escudero na co-equal sila between chambers po ito, pero impeachment court to at saka prosecutor na ho nag-uusap, di ho ba? Yes. That's right. So, kaya nga sabi ko, the process is proceeding. Opo. So, antayin na lang natin kung ano mga steps. No, ang next step because they're running out of time. No? Obviously, the case will be carried out by the 28th Congress. Opo. Pero paano po yung napanood ng taong bayan na proseso? Ito ba inaasahan ninyo na ang impeachment court naging dapat impartial sila, nagsalita ng ibang senator judge na pumapabor sa inaakusahan at pinapadismiss pa ho itong kasong ito. Meron ho bang inhibition? It's voluntary on the part of the senators. Opo. Na it's a matter of their integrity on whether they will recuse themselves from the hearings. Opo. There is no legal rule at this point. Opo. on that, no? Opo. So we expect senators to have the integrity to recuse themselves. Mm-hmm. Nung binabalangkas niyo po ba itong saligang batas, napang-isipan na rin ho ba kung aabutin ng adjournment ang isang kongreso sa susunod na kongreso at maaari bang tumawid ang isang impeachment process? Yes, I don't think that's a major legal issue. Okay. When the 20th Congress
opens up, starts its work, they will just adopt the case Opo. and proceed with the hearing. Opo. Nasabi niyo na po, Atty. Monson, ang trabaho dapat ng Senado bilang impeachment court ay maglitis at magbigay ng desisyon. Ito pong nakikita nating ginagawa nila. Labas na ho ba yun sa itinatakda ng ating saligang batas? Pero maganda naman yung move ng House Opo. na clarification. Opo. And at the same time, yung Senate, they sent already the summons. Summons. Opo. So nasa ano pa tayo? Direksyon pa rin ang impeachment trial. In other words, it's moving. Opo. Slowly, but it's moving. Okay. Maraming salamat po, Atty. Christian Monsod. Ingat po Okay. kayo. Thank you. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.